Mekeni, tara mamitas tayo ng ginto, I mean kamatis pala. Ayan, kasalukuyan ang binubuhos sa himayan ng kamatis. Maraming proseso ang pagtatanim ng kamatis. Ayan, una, itatanim muna yung kamatis. Nandyan sina Don Fidel, yung mga pinsan ko at yung mga kasama ni Don Fidel. After 2 weeks, kailangan ng pataba at lagyan ng abono yung mga kamatis para mabilis umusbong at lumaki. Kailangan din i-cultivate or kailangan gambulin yung lupa at lagay sa gilid ng mga kamatis. Ngayon naman, ginagambol or nilalagyan ng daanan ng tubig, tinataas yung lupa sa gilid ng mga kamatis para kung sakaling bumagyo or actually may paparating na bagyo dyan mga ka-shefi. Ayan, nilalagyan nila ng daloy ng tubig. Ngayon, nilalagyan ulit ng pangalawang pataba yung mga kamatis para mabilis umusbong at magkasupling at para mamulaklak na rin. Ngayong November, 4 na bagyo ang dumaan mga ka-shefi. Ayan, lakas ng ulan. Ngayon, unti-unti nang tumitila at mahina na. Sa kasamaang palad, biglang nalungkot at nalantay yung mga kamatis dahil sa sunod-sunod na 4 na bagyo. At maraming salamat dahil sa tulong ng ating Panginoon, dininig ng Diyos ng ating panalangin at pagsusumamo. Biglang nabuhay yung mga kamatis. Ayan na yung mga kamatis. Unti-unti nang nabuhay at lumalaki at namumulaklak na. Ayan si Fidel ang nag-aalaga, yung kasama ng kapatid ko. Kailangan isprayin din yan paminsan-minsan ng pesticide para sa mga insekto. Kailangan tanggalin din yung damo sa mga paligid ng kamatis para maging malinis at para hindi pagbugaran ng mga insekto. Pagkalipas ng 1 buwan at 1 linggo, andyan na yung mga kamatis, naglalakihan na at naglalabungan na. Ayan, malalago na mga ka-shefi. Meron na mga bunga, nalagyan rin na ng tulos at natalian na. Nilalagyan ng balag at tali para pagkaroon ng bunga, hindi sila sumaid sa lupa at hindi masira. At para kapag nagpitas, magandang mamitas, hindi sila nakaharang sa daanan. Saktong 2 months and 19 days na yung mga kamatis. Ayan, mamimitas na tayo para sa ikalawang pamimitas. Okay, itur ko muna kayo. Sandali mga ka-shefi bago tayo mamitas. Nandyan din si Ima, tumutulong din sa minsan sa pagdadamo. Nagpapaaraw siya pag medyo mainit na. Yan, pupunta na siya sa may kubo. Nililibang niya yung sarili niya kasi medyo may edad na para ma-exercise din paminsan-minsan. Sulit talaga ang pagod kapag nakikita mo maganda yung outcome ng yung mga itinanim na kamatis. Now it's time, lumipad ang aming team para mamitas ng kamatis. IKMJS na yan! Charot lang. Kasama ang team ni Fidel, nandiyan yung pinsan ko, sina Monmon, Nonoy, Julie, ayan, si Kuya Furoy, nandiyan yung bayo kong si Reggie at yung kasama nung Vayer. Ayan, sinamahan ko silang mamitas, nakaka-enjoy, lalo na mapresko yung hangin. With Instagrammable view of Mount Arayat. Mega love shoutout daw, sabi ng mga kasama kong namimitas ng kamatis. Shoutout din sa mga nanonood sa Saudi Arabia, South Korea, and Taiwan. Shout out sa inyong lahat! Ayan mga ka-shefi, malapit nang mapuno ng kamatis yung aming mga timba. Kapag pala napuno yung aming mga timba, ilalagay sa crates. Ayan, ang ganda ng kulay mga ka-shefi. Tapos fresh na fresh pa at may mga tangkay. Pag naman napuno yung crates, nilalagay sa himayan. Hiniwalay yung big, yung medium at yung may konting sira. Tapos kasama natin si Boss J, yung buyer, at yung kasama niyang si Boss Andy. Ayan, kasama niyang naghihimay ng kamatis tsaka si Ima. Tapos nang mamitas ng kamatis yung team ni Fidel. Nandyan din si Uncle Bo. Ayun na po yung mga napitas ng kamatis ngayong araw. Thank you for watching.